Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Siyempre, mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Nakakatawa na naman itong si Sara Duterte dahil meron na naman siyang binitiwang statement as if siya yung may gusto ng mabilis na impeachment trial. Yan yung sinasabi niya sa kanyang interview. Gusto niya raw ng mabilis na impeachment trial. Kasi daw kung patatagalin pa yan, baka isipin daw ng tao na totoong guilty siya o totoong ninakaw niya itong confidential funds at kung ano man po yung mga binibintang or mga aligasyon dyan po sa articles of impeachment. Gusto niya ng mabilis. Pero hindi niya pagsabihan yung mga abogado niya na mabagal. Ang problema po yung defense. Mga abogado niya ang nagdi-delay. Sila yung nagpapatagal ng trial. Tapos, palalabasin ni Sara, gusto ko ng mabilis na trial, pero mismong abogado niya hindi niya masabihan or part na naman to ng strategy. Niloloko niya na naman po ang taong bayan. O, mga DDS. Example, number 1. Remember yung stipulation ng mga acknowledgement receipts? Di ba napakaraming acknowledgement receipts yan? So, kailangan ma-cross-check yung hawak na kopya ng prosecution at the same time yung hawak na kopya ng defense, kailangan ma-cross-check yan. Ibig sabihin, parehas po sila ng pinag-uusapan ng mga acknowledgement receipts. Kasi, pwedeng insist ng defense, hindi eh. Iba yung acknowledgement receipts eh. Peke yung acknowledgement receipts na hawak nyo. Edited yung hawak nyo acknowledgement receipts. Definitely, si prosecution, yung grupo po nila Attorney Ligutan, nila Attorney Lorna Kapunan, insist nila, ito yung totoong acknowledgement receipts. Ito yung ipinasa sa Commission on Audit. O para matigil yung problema na yan, mag-usap tayo. Supposedly, ang utos ng impeachment court dyan, August 10. Pero hindi nag-cooperate. Hindi nag-cooperate itong defense. Nagpa-reschedule sila. O August 14 ata na-move yan. I think hindi pa tapos hanggang ngayon. See, dapat mabilis yung proseso, pero yung nagpapadelay ay kampo ni Sara Duterte. So narrative nila, si Sara, naku si Sara, ang galing-galing ni Sara. Gusto ni Ma'am Sara, mabilis talaga yung trial. Gusto niya yan, mabilis eh. Pero, ang nagpapatagal, si Sara din. Diba? Ano yun? O, pakita ko sa inyo. Yung sinasabi niya. O, nasa headline ito ng politiko. Ito. Hindi sila nag-uusap-usap din. Nasa politico.com yan. O, basahin ko ha. Sabi niya, and I quote Sara Duterte, ang gusto lang sana namin, namin no? Kasabi yung mga lawyers niya, yung buong grupo niya, mapabilis ang proseso. Dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao. Ano ba, totoo bang may ginawang masama? Hindi ba totoo ang mga akusasyon? So dapat mabilis ang process kasi nga 'di ba sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration of justice. Totoo 'yan. Nasa konstitusyon natin 'yan. Speedy administration of justice. O mabilis po na pag-handle sa mga ganitong usapin para makamit natin yung hustisya. Para sa lahat ha, para sa lahat, hindi para kay Sara Duterte, hindi kay PBBM, kundi para sa lahat ng mga Pilipino. Pero, number 1, sino ba nagpapatagal sa proseso? Kayo din. Kayong defense din. O, kung magsalita si Sara, kala mo, very cooperative siya, di ba? Eh, hindi ka nga umaattend sa mismong hearing mo. Ikaw mismo, hindi ka cooperative. Di ba? Paano mong palalabasin ako? Gusto ko talaga ng speedy administration eh. Ikaw ngayon nagpapatagal eh. Yung grupo mo ngayon nagpapatagal eh. Napakadaling sabihin lang yan. Sinabi mo sa interview mo, pero kausapin mo yung mga abogado mo. Mag-cooperate din sila para mabilis yung maging proceedings at magkaroon agad tayo ng resulta. Doka Coffee. Actually, marami din ng mga DDS. Actually, hindi lang mga DDS, no? Mga supporters din ng administrasyon. Ang sinasabi nila, sa totoo lang, nakakasawa na itong impeachment eh. Di ba? Hindi mo sila masisisi. Baka ikaw din na nakikinig sa atin o nagsasawa ka na sa impeachment. Kasi mga kakilala ko din na yun ang sinasabi. Puro na lang impeachment ang pinag-uusapan. Wala na bang iba? So nagsawa na sila. Actually, isa yan sa strategies. Isa yan sa mga nabulgar na strategy ng kampo nila Sara Duterte. Itong delaying tactics. I-delay yung impeachment trial. Ang tawag at they are buying some time. Oras po ang binibili nila.
Kasi 2027, mag-eleksyon na. Ibang usapin na po pag malapit na ang eleksyon. Siyempre, dyan yung mga political butterflies. So, bumibili sila ng oras, dinedelay nila ng dinedelay para maging favorable po sa kanila yan. Strategy po nila yan. Nasaan na ba tayo? Actually, kung inip na inip ka na sa impeachment, mas lalo po kayong maiinip dahil tayo ay wala pa po sa 1/4. Ang kailangan po natin ay 92 trial days. 92 trial days ha. 92. Sa isang linggo po, 3 beses lang. Sige, let's divide that, no? 92 trial days tayo. Divided by 3. Kasi sa isang linggo, 3 beses nagta-trial. That's 30 weeks. O, ilang linggo sa isang buwan? Divided by 4. Kailangan po natin ng more than 7 months. Almost 8 months po na trial. Para lang sa impeachment ni Sara Duterte. Bago po magkaroon ng desisyon. Bago magkaroon ng verdict. 8 months. Nakakailan pa lang tayo. Ang umuusad pa lang is 16. Nakaka-16 trial days pa lang po tayo. 16 trial days. More than 1 month pa lang po tayo. Ibig sabihin, meron pa pong 6 months. 6 to 7 months na pagdinig. Kung sawang-sawa na kayo, kung pagod na kayo sa impeachment trial, mahaba pa po itong proseso. Kasi 4 po na articles of impeachment ang pinag-uusapan natin dyan. Tapos na tayo doon sa pinakasimple o yung pinakamadali. Yung grave threat. Diba, tapos na tayo dyan, yung Article 4. Ngayon, nandito tayo sa Article 1. Yung nasa Article 1 naman, ito po yung pagwawalda sa confidential funds. And hindi pa po tapos yan. Okay. Paano yung ginagawa ng prosecution? Are they helping expedite the process? Nakakatulong ba sila para mapabilis po yung proseso? Actually, nakitaan mo naman talaga ng intention, nakitaan mo talaga ng sincerity itong prosecution na pabilisin talaga yung proseso. Paano ko nasabi yan? Naglaglag po sila ng mga witness para mapabilis yung proseso. Naglaglag sila ng witness. Remember yung sa NBI, no? Supposedly, may tatayo pa na witness mula sa NBI and even si Ramil Madriaga, di ba? Nilaglag na nila yan kasi ang sinasabi ng prosecution, hindi na nila kailangan yan kasi nagkakaroon na po ng duplication. In short, kaya na pong tumayo ng kaso nila without these persons or without these witnesses. Kaya na pong tumayo. Naglaglag na sila para mapabilis. In fact, sa Article 4, supposedly 11 days ang schedule dyan. 11 days yan, di ba? Napaikli yan into 9 days. In short, nakasave po ng 2 days. Dahil po sa ginawa ng prosecution. So kung pag-uusapan natin dito, kung sino yung mabilis at kung sino yung tumutulong para mapabilis itong impeachment trial, hindi po yung defense. Yung prosecution. Sila po ang mabilis kumilos dito. Kaya hindi pwede magsabi sila Sara Duterte dyan na ang mabagal dito ay ang prosecution. Yung iba, kaya mahaba kasi yun po ang due process. Wala tayong magagawa dyan. Yan po yung proseso. Pansinin nyo ha, presentation of witness. Diba? Pinipresenta yung witness. O, nilalabas yung mga testamento ng witness. After that, nagkakaroon ng cross-examination. Diba? Magtatanong ang mga senator judges. So, mahaba talaga yung proseso na yan. Kinabukasan sa defense naman. Defense naman yung magko-cross-examine doon sa witness. Hindi mo naman pwedeng laktawan yan. Kasi kung laktawan mo yan, hindi mo susundan yung tamang proseso, darating yung punto na sasabihin na naman ng kampo ni Sara Duterte, hindi dumaan sa tamang proseso. Sisilipin na naman nila yung technicalities. Na pagtatahi-tahi ninyo, ang gusto ni Sara Duterte, mapabilis daw. Pero kasi, remember, itong grupo nila Sara Duterte, hindi yan sanay sa due process. Si Digong mismo, nilalaktawan yan di ba? Imbes na magkaso-kaso, kapag nakitaan ka ng droga o kung ano man yan, pinatay ka na agad. Chinugi ka na without giving you due process. Hindi sanay sila Sara Duterte dyan. At yan ang gusto nila mangyari. Magkamali yung impeachment court, magmadali, i-pressure, o kailangan nyo na magdesisyon, etc., etc. Madaliin natin yan para laktawan yung tamang proseso. Doon makakakita sila ng loopholes, makakakita sila ng butas, and then, again, magfa-file na naman ng cases, sisilipin na naman yung technicalities, patibong po itong mga tong. Akala nila makakalusot pa sila, di ba? O, ilan lang po yun sa mga dahilan. Number 3 na reason. Bad weather. Masamang panahon. Remember, ilang araw na pong na-delay, 2 days o 3 days na. Hindi natuloy yung impeachment trial dyan sa Senado dahil po sa sama ng panahon.
Ano magagawa natin? Yun po yung sitwasyon. Ano magagawa natin dyan? Diba? Magka-cancel ng hearing. Wala tayong magagawa dyan. Force majeure, ika nga. Sabi nga ni Robin Padilla, force majeure. Wala tayong magagawa dahil kalikasan po ang nagpapaulan, nagpapatindi. Hindi naman robot yung mga nandiyan dyan sa Senado, yung mga senador, madali lang yan kasi mabilis lang mag-utos yung mga yan. Pero syempre, yung mga tao sa likod niyan. Diba? Hindi rin madali po para sa kanila mga yan. Ang malinaw, nai-establish natin kung ano talaga yung dapat malaman ng tao at kung ano yung dapat ma-establish. Number one, si Sara Duterte ay nagnakaw sa pera ng taong bayan. Na-establish na po yan. Winaldas yung confidential funds, naging illegal yung paggamit, dahilan po para sabihin ng COA, isauli nyo po yan. Yun yung importante. Slowly but surely. Diba? Malinaw na malinaw, nilabag ni Sara Duterte yung joint circular na sinasabi ng COA kung paano dapat gastusin yung confidential funds. Malinaw na malinaw po yan. Okay? Nabunyag po siya dyan sa questionable na pagwawaldas sa total na 612.5 million na pondo confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Ginamit yung confidential funds supposedly para sa security, para sa malabanan yung mga krimen o para sa national security, etc. Ginamit sa mga Christmas parties, ginamit sa tree planting activities, etc. na hindi naman dapat ginagastosan ng confidential funds. Yan po yung na-establish natin. Hindi natin kinakailangan magmadali ng todo. Yes, nakakainip po, but unfortunately, yan po yung proseso na kinakailangan natin masundan at na-establish po natin yung facts na yan na talagang may kalukuhan si Sara Duterte sa pagwawaldas sa kaban ng bayan. Not to mention yung grave threat niya sa presidente, kay speaker at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Slowly but surely, kailangan may ma-convict dito sa proseso na ito, sa impeachment trial. Komento ang inyong opinion, reaksyon, lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.